tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalakas at nakatatakot na pagsabog ang yumanig sa hilagang silangang bahagi ng Myanmar na kumitil sa buhay ng mahigit 45 katao sa isang iglap lamang. Ayon sa mga unang ulat mula sa mga saksi, ang trahedya ay naganap sa loob ng isang gusali na ginagamit bilang imbakan ng mga pampasabog para sa mga lokal na minahan. Agad na naging mabilis ang pagresponde ng mga rescue workers sa lugar upang iligtas ang mga biktima sa gitna ng matinding pinsala. Nangyari ang nakatatakot na insidente sa nayon ng Kaungtup na matatagpuan sa bayan ng Namham. Ang lugar na ito ay may estratehikong lokasyon dahil ito ay may 3 kilometro lamang ang layo sa timog ng hangganan ng bansang China. Dahil sa lapit nito sa border, naging mabilis din ang pag-alarma ng mga otoridad sa magkabilang panig upang masiguro ang seguridad ng mga mamamayan doon at upang maiwasan ang anumang karagdagang kaguluhan. Batay sa pinakahuling opisyal na ulat mula sa mga lokal na rescue team at mga independenteng media, hindi bababa sa 70 iba pang individual ang nagtamo ng malulubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ang pagsabog ay naganap sa katanghalian ng Linggo, isang oras kung kailan marami sa mga residente ang nagpapahinga sa kanilang mga tahanan, kaya naman naging napakalaki ng bilang ng mga naging biktima sa trahedyang ito. Ang rehiyong pinangyarihan ng pagsabog ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Taang National Liberation Army o mas kilala sa tawag na TNLA. Sila ay isang armadong grupo ng etniko na matagal nang nakikipaglaban sa sentral na pamahalaan ng Myanmar para sa kanilang sariling pamamahala. Ang kontrol ng TNLA sa lugar na ito ay nagdaragdag ng matinding komplikasyon sa pagpapadala ng tulong at sa pagsasagawa ng investigasyon ng pamahalaan. Isang rescue worker na humango sa pinangyarihan ng sakuna ang nagbahagi ng mga nakalulunos na detalye sa mga mamamahayag ng Associated Press. Kinumpirma niya na may 46 na bangkay na ang narecover ng kanilang koponan hanggang nitong gabi ng Linggo. Masakit sa loob na kabilang sa mga nasawi ay 6 na maliliit na bata na walang kamalay-malay sa panganib na nakaimbak sa loob ng gusali malapit sa kanilang komunidad. Dahil sa matinding takot para sa kanilang sariling kaligtasan sa gitna ng kaguluhan, nakiusap ang mga tagapagligtas na huwag nang banggitin ang kanilang mga pangalan sa publiko. Sinabi nila na ang mga labi ng mga nasawi ay agad na dinala sa cremation site upang mabilis na maasikaso. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang posibleng natabunan sa ilalim ng mga gumuhong pader at mga labi ng nasirang gusali. Sa kabilang banda, 74 na sugatang residente ang mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital sa bayan ng Namkham upang lapatan ng agarang lunas. Ayon sa isa pang rescue worker na tumanggi ring magpakilala, mahigit 100 kabahayan na nakapaligid sa pinagsabugan ang nagtamo ng matinding pinsala. Maraming pamilya ngayon ang nawalan ng tirahan at pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa lugar. Nag-iiba naman ang bilang ng mga nasawi ayon sa iba't ibang lokal na media sa Myanmar. Ang Sheffield Miyay, isang sikat na ahensya ng balita sa Shan State, ay nag-ulat na ang bilang ng mga namatay ay umabot na sa 50 hanggang 55. Naglabas din sila ng mga larawan at video na nagpapakita ng makapal na usok na bumabalot sa langit at mga nagkalat na guho ng mga bahay sa buong paligid ng nayon ng Kaungtup. Maging ang pambansang telebisyon ng China na CCTV ay nagulat din tungkol sa malakas na pagsabog na ito. Kinumpirma nila na maraming buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nawasak malapit sa kanilang border. Bagamat hindi sila nagbigay ng eksaktong bilang ng mga biktima, sinabi ng CCTV na labis ang pagkabahala ng mga otoridad ng China sa kaligtasan ng mga residente sa rehiyong malapit sa kanilang pambansang teritoryo. Ayon sa paunang investigasyon na ibinahagi ng mga otoridad, ang pagsabog ay nagmula sa bodega kung saan nakaimbak ang napakaraming pampasabog na ginagamit sa industriya ng pagmimina. Kasalukuyan ng nagbibigay ng paunang lunas, tulong medikal, at tulong sa relokasyon ang mga lokal na pinuno para sa mga pamilyang direktang naapektuhan ng malagim na insidenteng ito na nag-iwan ng malaking sugat sa puso ng komunidad. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Taang National Liberation Army o TNLA sa kanilang Telegram channel, inamin nila na ang chemical na gelignite ay nakaimbak sa ilalim ng pamamahala ng their economic department.
Ang mga pampasabog na ito ay nakalaan sana para sa mga aktibidad sa pagmimina at pagkwari ng mga bato sa mga kalapit na bundok na isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga tao sa rehiyong ito. Ang gelignite na kilala rin sa tawag na blasting gelatin ay isang uri ng pampasabog na madalas gamitin sa industriya ng konstruksyon at pagmimina. Gayunpaman, kilala ito sa pagiging lubhang mapanganib dahil maari itong maging hindi matatag sa paglipas ng panahon, lalo na kung hindi ito naiimbak sa tamang temperatura at maayos na pasilidad na walang sapat na bentilasyon o kung ito ay napabayaan ng mga namamahala. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng masusing investigasyon ng pamunuan ng TNLA upang malaman ang tunay na sanhi ng pagsabog. Nais nilang matiyak kung ito ba ay dulot ng aksidente dahil sa pagkasira ng kemikal o kung may iba pang salik na nag-trigger sa pagsabog. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente hinggil sa iba pang mga imbakan ng armas at pampasabog na matatagpuan malapit sa kanilang mga bahay. Ang TNLA ay isa sa mga pangunahing miyembro ng rebeldeng alyansa na tinatawag na Three Brotherhood Alliance. Hawak nila ang kontrol sa buong bayan ng Namca mula pa noong huling bahagi ng taong 2023 matapos silang maglunsad ng isang malawakang opensiba laban sa militar ng Myanmar. Ang alyansang ito ay kilala sa kanilang matinding puwersa at estratehiya sa hilagang bahagi ng bansa. Sa loob ng maraming dekada, ang mga miyembro ng alyansang ito at iba pang etnikong armadong grupo sa Myanmar ay nakikipaglaban para sa higit na autonomiya at karapatan sa kanilang sariling lupain. Ang labanang ito ay nagdulot ng paulit-ulit na kaguluhan at displacement ng libu-libong sibilyan na madalas naiipit sa gitna ng digmaan sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng iba't ibang rebeldeng grupo sa bansa. Bagamat lumagda ang TNLA sa isang kasunduan para sa tigil putukan kasama ang militar ng Myanmar noong Oktubre ng nakaraang taon sa tulong ng pamahalaan ng China, nananatiling napakatindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang kawalan ng tiwala sa isa't isa ay nagiging dahilan upang maging marupok ang anumang kasunduan sa kapayapaan na madalas nauuwi sa muling pagpapasiklab ng mararahas na sagupaan. Ang buong bansa ng Myanmar ay patuloy na nalulubog sa matinding krisis pampulitika at panlipunan mula pa noong unang araw ng Pebrero taong 2021. Ito ay matapos agawin ng militar ang kapangyarihan mula sa demokratikong halal na pamahalaan sa pamumuno ni Aung San Suu Kyi na nagbunsod ng malawakang protesta, welga at pagtutol ng mga mamamayan sa iba't ibang panig ng bansa. Matapos marahas na supili ng militar ang mga mapayapang demonstrasyon gamit ang nakamamatay na puwersa, maraming mamamayan ang nagpasyang humawak ng armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ito ang nagbunsod sa pagtatatag ng mga bagong puwersang gerilya na nakikipagtulungan sa mga lumang etnikong hukbo upang labanan ang kasalukuyang hunta militar na nagpapatuloy sa kanilang mararahas na pamamahala. Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng bansa ang nasasadlak sa matinding labanan kung saan ang mga sibilyan ang palaging nagiging pangunahing biktima ng karahasan at kakulangan sa pagkain at gamot. Ang pagsabog na ito sa Namcam ay isa lamang sa mga paalala ng malaking panganib na kinakaharap ng mga mamamayan na naninirahan sa mga lugar na kontrolado ng mga armadong grupo na walang sapat na regulasyon sa kaligtasan. Habang patuloy ang pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga nasawi sa kaungtub, nananatili ang panawagan para sa mas ligtas na pamamahala ng mga pampasabog at mabilis na pagpapanumbalik ng kapayapaan sa Myanmar. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na ulat hinggil sa trahedyang ito upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Ako si News Anchor, nag-uulat para sa inyo rito sa ating World News segment.